Pull-up challenge na hamon ni Doc Adam. Kasahan kaya ni Doc Alvin? Imagine 1 million followers ni Doc Adam tapos 6.8 million followers ni Doc Alvin. Sigurado maraming manonood. Baka gusto magpasikat si Doc Adam. Sana pagbigyan ka ni Doc Alvin. For fun lang ba and for the views? Mukhang mabait naman si Doc Alvin. Ikaw lang naman ang masyadong harsh, pati pagpupull up ni Doc Alvin, pinuna mo. Kahit alam mo namang baguhan lang si Doc Alvin. Tapos naghamon ka pa talaga. Sana next time hamunin mo yung kasintagal mo nang nagpupull up. Ano kaya talaga ang layunin ni Doc Adam kung bakit niya hinamon itong si Doc Alvin? Ito kaya ay for the views only or para magpasikat siya at masabing mas magaling siya kay Doc Alvin? Tapos natawa ako dito sa sagot niya sa isang nag-comment. Sabi nung isang nag-comment, nagpapapansin lang yan at nangunguha ng followers kay Doc Alvin. Tapos ito ang sagot niya. Ayoko ng followers niya, pangit sila sa akin. Oh, sa mga followers ni Doc Alvin, ayaw niya sa inyo, pangit daw kayo sa paningin niya. So magpa-follow pa ba kayo? Nagsalita na siya, ayaw niya sa followers ni Doc Alvin. Again, pangit daw kayo sa paningin niya. O wag ka agad mag-react yung mga followers ni Doc Alvin na followers din ni Doc Adam. Sigurado, hindi kayo kasali sa sinasabi niyang pangit sa paningin niya. Pero let's assume na yung 1 million followers ni Doc Adam ay followers din ni Doc Alvin. So, may 5.8 million pang followers si Doc Alvin na ayaw ni Doc Adam dahil pangit sila? Anyway, baka naman he didn't mean it. Baka nabigla lang siya. Maybe gusto niyo lang magpapansin para sa views. Pero grabe ha, di ako magtataka kung bakit nakasuhan si Doc Adam. Kasi naman, nakikisawsaw na, mapanira pa. At eto pa nga, mapanlait pa. Pero pwede ka namang mag-explain, Doc Adam, para makalusot ka. Sabihin mo, pangit sa paningin mo yung mga followers ni Doc Alvin na bashers mo. Dahil katulad ng sinabi mo kay Kiko Pangilinan, you need to be very, very careful to clarify what you mean by the statements. Kaya Doc Adam, bilang isang doktor at influencer, you need to be very, very careful to clarify what you mean by the statement. Anyway, sana pagbigyan ni Doc Alvin. Tulong na lang niya kay Doc Adam sa malaking perang nawala sa kanya dahil sa mga kasong kinaharap niya noon. At tanong ko lang kay Doc Adam, wanted ka pa rin ba sa Pilipinas? Bakit ba naman kasi kumuha ka ng lawyer na mahina? Bakit ka kasi nagtipid? At parang illegal pa yung ginawa nyo. Dami-dami mo kasing kita sa YouTube. Bakit di ka kumuha ng magaling na lawyer? Ayan tuloy, naging wanted ka sa Pinas. Alam mo Doc Adam, wala yung pinagkaiba sa mga Pilipino dahil sa kakulangan sa financial, nagtiwala sa herbal medicine. Hindi dahil sa tanga o madaling mapaniwala. Parang katulad lang yan sa tiwalang binigay mo kay Libayan. Kahit alam mong di namang kagalingan dahil siguro you can't afford an expensive lawyer o nagtitipid ka, kaya tuloy naging wanted ka. Nagtipid ka lang ba o tanga ka? Bakit ata madali kang napaniwala? O nagtatanong lang ako at isa pang tanong, Doc Adam, wanted ka pa rin ba sa Pinas? Kaya lalo tuloy lumalakas ang obserbasyon ko. Hindi porket may title, magaling at tama lahat ng sinasabi. Yung iba, pera-pera rin lang. Ang dami kong segue, hindi ko kasi mapigilang hindi ma-connect. Anyway, Doc Adam, huwag mawala ng pag-asa. Dadami ulit ang views mo. Push mo lang yan. Sipagan lang paghanap ng videos na viral at sikat. At kahit bashers, engagement din yan. Kaya Doc Adam, sana pagbigyan ka ni Doc Alvin. Dahil kapag maraming views, maraming kita.